Paano nga ba nagiging tame o maamo ang mga alagang ibon sa Eboy Sabatus Aviary? Tara silipin natin kung paano mag-train ng mga ibon. Ito sina Mary, at si Tess. Sila ay in-incubate ng almost 25 days at in-harvest from nest box noong August 30, 2023. Sila ay 2 weeks old na bago sila i-hand-feed. After i-harvest, inilalagay sila sa storage box na binutasan sa gilid for ventilation o para makahinga sila. Nilagyan din ng kusot para hindi sila lamigin habang nasa storage box. After 13 days, makikita na ang kulay ng kanilang balahibo. Lumalabas na ang green at yellow sa may pakpak at buntot, at may orange na sa muka. Ganito sila hina-hand-feed. Gumagamit ng feeding syringe. Ang laman ng syringe ay tinatawag na hand-feeding formula. May nabibiling ready-made formula katulad ng sakto formula, pero dito ay madalas na nag-DIY ng formula. Kapag malaki na ang crop, ibig sabihin ay busog na sila. After a month simula ng hinarvest, mas nagiging visible at makinis na ang balahibo nila. Malaki ang epekto ng pagsipol o whistle sa ating mga alaga habang sila ay hina-hand-feed dahil ito ang nagiging indicator o pahiwatig na sila ay kakain na. Sa ganitong paraan, ang whistle rin ang gagamitin mo kapag sisimulan mo na silang i-recall. Ang recall ay ang pagtawag sa pangalan nila o pag-whistle sa kanila para tawagin sila mula sa malayo papunta sa iyo. Kung sa kada recall mo sa kanila ay lumalapit sila sa iyo, sign na ito na tight na ang bonding nyo ng iyong mga alaga at pwede mo na silang pakawalan sa open field. Isa pa sa kailangang i-consider sa pag-hand-feed or pag-pre-flight ay ang target color shirt. Ito ay kailangang unique ang kulay at matingkad para kahit nasa malayo ka o habang lumilipad ang iyong ibon ay makikita ka pa rin niya. Mas magandang ito ay may kasabay na pagtawag sa kanilang pangalan o pag-whistle. Mainam na medyo gutumin muna ang ating mga alagang ibon bago sila i-recall o i-train para mas mataas ang posibilidad na sila ay mabilis na nilapit sa iyo. Madalas sa mga ibon ay hindi ka papansinin kapag sila ay busog at posible pa na sila ay magpuno o magstay sa puno at possible rin na mag-flyby. Anong ibon nga ba ang mga ito? Sina Mary at si Tess ay sun conure na may scientific name na Aratinga solstitialis o kilala rin sa tawag na sun parakeet. Ito ay medium size na parrot at nagmula sa South America. Di tulad sa ibang variety ng ibon, ang pinagkaiba ng babae at lalaking sun conure ay mahirap tukuyin base sa itsura. Nalalaman ang gender ng sun conure sa pamamagitan ng pagpapa-DNA. Sila ay natural na maamo at malambing, ngunit maingay. Malalaman mong bata pa ang ganitong uri ng ibon kung nag-dominate pa ng green ang balahibo nila. Pero habang mas tumatagal o mas tumatanda sila, ay nagiging dominant na ang yellow sa balahibo nila. Tumatagal ang buhay nila sa loob ng 15 hanggang 30 years. Sa pagpapakawala ng ibon ay dapat na may baong tiwala sa iyong alaga at malakas ang iyong loob upang harapin ang posibleng mangyari. Dapat ay alam at kilala mo kung anong uri ng ibon sila. Dapat din na sigurado ka na may maayos kang recall, band, at suot mo ang target color shirt. Ito lang muna sa ngayon. Paalam!